Ang kwento natin ngayon ay tungkol na naman sa isang napaka-misteryosong kaso kung saan isang magpamilya ang bigla na lang nawala at pagkalipas pa ng 4 na taon, nadiskubre ang kanilang mga labi. Kaso nga lang magpas hanggang ngayon ay hindi pa rin makahanap ng konklusyon ang mga otoridad sa kung anumang masamang nangyari dito sa nasabing magpamilya. Pero bago natin simulan ang ating kwentuhan, kayo ba ay fan ng ganitong klaseng content? Pues hindi kayo nagkamali sa aking channel dahil ganong klaseng mga video ang aking i-upload. At kung bago pa lang kayo sa aking channel ay huwag niyong kalimutang i-press ang like at subscribe button para palagi kayong updated sa mga contents na aking i-upload. Ito nga pala si Sir Gian at simulan na natin ang kwentuhan. Ang mga taong nasa screen natin ngayon ay ang pamilya Jamieson, na pinangungunahan ng padre de pamilya na si Bobby Jr., kanyang asawang si Sherilyn at nag-iisa nilang anak na si Madison. Ang nasabing magpamilyang ito ay inilarawan ng mga nakakakilala sa kanila pati na rin ng kanilang mga mahal sa buhay bilang isang normal na pamilya base sa kanilang obserbasyon. At nakikita rin nila ang pagmamahal na ibinubuhos ng mag-asawang ito dito sa kanilang nag-iisang anak na si Madison, kung saan sa taon ng 2009 ay 6 na taong gulang pa lang ito. Ang nasabing magpamilya ay meron ding isang alagang aso na napaka-close sa kanila. Well, in fact, ang turing nila dito ay parang parte na rin ng kanilang pamilya. Sila ay nakatira sa isang magandang syudad ng Oklahoma na walang iba kundi ang Eufaula City, na mas kilala sa tinataglay nitong pinakamalaking lawa dito sa estado ng Oklahoma. Which is, ang nasabing lawang ito ay isa rin sa mga main attraction ng nasabing syudad. Dito ay balikan na natin ang pamilya Jamieson na kung saan sa taon ng 2009 ay naghahanap ang nasabing magpamilya ng mga 12 hektaryang lupa para sana'y gawing bagong tirahan. At ang lugar na kanilang pinuntahan sa kanilang paghahanap ng lupa ay ang lugar ng Latimer County, na mga 1 oras ang biyahe mula sa kanilang lugar ng Eufaula. Ayon pa sa mga reports ay hindi lang isang beses pumunta sa nasabing lugar ang magpamilya upang maghanap ng mabibiling lupa. At probably sa mga lakad nito ay kasama din nila ang kanilang aso na pinangalanan nila bilang si Macy. October 8 taong 2009 ay pumunta ulit sa nasabing lugar ang magpamilya. At dito ay pinuntahan nila ulit ang nasabing lupa na plano nilang bilhin. Kung saan nakausap pa nga ng nasabing magpamilya ang isang taong associate ng may-ari ng lupa. So dito baka siguro na pag-usap-usapan ng both parties ang planong pagbili nitong pamilya Jamieson sa kanilang lupa. Mga ilang araw naman ang lumipas matapos ang nasabing petsa ay napansin naman ng ilang mga nakatira sa nasabing lugar ng Latimer County ang isang pick-up na nakaparada lang dito sa gilid ng kalsada. Dahil nga ang nasabing lugar nito ay isang bulubunduking lugar. So dito ang mga taong nakakita sa nakaparadang pick-up truck ay hindi naman agad naghinala dahil ang pag-aakala nila ay pagmamayari ito ng isa sa mga trabahante dun sa nasabing lupa o lugar. So dito ay hinayaan lang muna nila ito at nagpatuloy sila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Pero sa petsa ng October 17 sa parehong taon pa rin ay naalerto na ang mga otoridad dahil sa isang tawag ng isang concerned citizen. At ito ay dahil pa rin sa nakaparadang pickup truck na halos magkakalahating buwan na ang nakakalipas, ni minsan hindi pa rin nila ito nakitang umandar mula sa pinagpaparadahan nito. Mabilis namang umaksyon ng mga otoridad at agad na nagpunta sa lugar kung saan nakaparada ang nasabing pickup truck. At nang hinalughog na nila ang nasabing pickup truck nito ay tumambad agad sa kanila ang isang napakapayat na aso. Pero sa awa ng Diyos ay buhay pa naman ito. Ang problema nga lang ay wala silang nakitang ni isang tao sa loob ng sasakyan. Nakita rin nila sa loob ang mga gamit ng mga taong may-ari ng nasabing sasakyan at considered ito bilang mga importanteng gamit katulad na lang ng IDs, mga susi, wallet, cellphone at ang matindi dito, ang isang bag na naglalaman ng napakalaking halaga ng pera. $32,000 to be exact. Ang nasabing mga gamit nito ay maayos na nakalagay sa loob ng pickup truck at ni kailanman hindi napakailaman. Di kalaunay na ibunyag din kung sino ang may-ari ng nasabing pickup truck. At ito ay walang iba kundi ang Jamieson family. Ang pinagtataka ng mga otoridad ay bakit iiwan ng nasabing magpamilya ang kanilang mga importanteng gamit sa loob ng kanilang sasakyan, considering na meron silang aso at isang bag na merong isang napakalaking amount ng pera.
Napag-alaman na mga ilang araw na palang hindi nagkokontak ng mga mahal sa buhay ang nasabing Jamieson family at mga ilang araw na rin silang hindi nagkikita ng kanilang mga kapitbahay doon sa kanilang bahay na tinitirahan. Dahil dito ay tinuring agad ng mga otoridad bilang missing person ang buong pamilya. Mabilis din namang naglunsad ng search and rescue operation ng mga otoridad para mahanap agad ang nasabing magpamilya. Pero ang kanilang paghanap ay hindi lang nauwi sa mga ilang araw o ilang buwan dahil natapos na lang ang mga taon ng 2009, 2010, 2011 pati 2012 ay wala pa rin silang ni isang lead kung nasaan na ang nasabing pamilya. Pero sa November 16 taong 2013 habang binabaybay ng grupo ng isang mangangaso ang kagubatan sa parehong lugar pa rin ng Latimer County, dito ay nakakita sila ng medyo kakaibang bagay na nakalagay lang sa lupa ng nasabing kagubatan. At nang kanila nitong nilapitan ay kumpirmado na ito pala ay mga buto ng 3 tao. At isa sa mga nasabing buto ay mula sa isang bata. The remains discovered by hunters this weekend were less than 3 miles away. Around the Kaya same naman time, agad na tumawag sa mga otoridad ang nasabing grupo ng mga ngaso para ma-retrieve agad ang kanilang nadiskubring 3 labi ng mga tao. Nang masuri na ng mga forensic investigators ang nasabing mga labi ay kumpirmado nga na ito ang Jamieson family. At kung pag-uusapan naman ang distansya mula sa kung saan nakita ang labi ng magpamilya hanggang sa kanilang sasakyan na nakaparada lang sa gilid ng kalsada ay mga 5 kilometro lang ang layo. At dahil rin sa estado ng mga labi na kanilang na-retrieve ay hindi na rin nila matukoy kung ano ang cause of death ng nasabing magpamilya. Considering na napakahabang panahon muna bago madiskubre ang kanilang mga labi. At ang na-recover nila dito ay mga partial skeletal remains na lang ng Jamieson family. At ang sitwasyon nito ang nagpapatindi sa misteryo ng nasabing kaso. Sa pag-imbestiga ng mga otoridad ay nakaretrieve sila ng isang CCTV footage sa bahay ng pamilya Jamieson. Kung saan makikita dito ang mag-asawang si Sherilyn at Bobby na makailang beses na naghahakot ng gamit papunta sa kanilang pickup truck. Na kung titingnan natin ay para bang sila ay nag-aal sa balutan na. Mga 20 beses silang nagpabalik-balik sa paghahakot ng mga gamit. Inilarawan din ng mga kapulisan ang kanilang kakaibang kilos na ayon pa sa kanila ay zombie-like daw o sabihin na nating parang tulala ang mag-asawang ito. Ang problema nga lang ang nasabing CCTV footage na yon ay hindi nagbigay ng daan patungo sa pagkakalutas ng nasabing kaso. Dahil sa napakahirap mahanapan ng lead o ebidensya ang nasabing kaso upang ito'y malutas, ay meron ding mga teoryang nagsulputan para sa posibleng dahilan sa kung anumang napakasamang nangyari dito sa Jamieson family. Unahin muna natin ang teorya patungkol sa iligal na droga. Suspetsa kasi ng mga otoridad ay may kinalaman ng mag-asawang ito sa pagbili at pagbenta ng mga iligal na droga, kung kaya ang dalawang ito ay may malaking halaga ng pera. Ang mag-asawang si Bobby at si Sherilyn kasi ay umaasa na lang sa disability payments. Taong 2003 nang madisgrasya itong si Bobby at talagang naapektuhan dito ang kanyang likurang bahagi ng katawan na naging mitsa din kung bakit hindi siya makahanap ng permanente at magandang trabaho. Habang itong si Sherilyn naman ay na-diagnose bilang merong bipolar disorder. At yun din hindi siya makapaghanap o hindi siya natatanggap sa kanyang trabahong gustong pasukan. Para sa kanila ay nakapagtataka daw kung bakit ang dalawang mag-asawang ito ay nakaipon ng ganong kalaking pera. Pero yun nga lang ang basihan ng teoryang ito ay ang dalang malaking pera ng mag-asawa at wala silang nakitang bagay o ebidensya na magpapatunay na itong si Sherilyn at Bobby ay sangkot sa mga iligal na gawain. Meron ding isang impormasyon na di gaanong disclosed kung saan nakuha daw ng mag-asawa ang nasabing pera dahil sa pagdemanda nitong si Bobby sa kanyang sariling ama. At ito na ngayon ang ating pangalawang teorya. Dahil ayon daw sa mga reports ay may matinding sigalot itong si Bobby at ang kanyang ama na si Bob Dean Jamieson. At allegedly umabot na ito sa point kung saan tinangka ng ipapatay o patayin itong si Bob ang kanyang sariling anak. Which is logically napakalaki ng posibilidad na may kinalaman niya itong ama nitong si Bobby sa pagpaslang ng nasabing magpamilya in a certain circumstance. And aside from that, isinulat din nitong si Bobby sa kanyang petisyon laban sa kanyang ama na involved din daw ito sa napakaraming illegal na gawain. Pero ang problema na naman, ayon pa sa nakababatang kapatid nitong si Bobby na si Jack Jamieson, na sa panahon daw ng pagkawala nitong nasabing magpamilya ay it's either bedridden or nasa ospital ang kanilang ama na si Bob Dean Jamieson. At 2 buwan ang lumipas sa nasabing buwan ng October taong 2009 ay pumanaw na ang kanilang ama.
So dahil sa pangyayaring ito ay medyo malabo na naman ang posibilidad ng nasabing teoryang ito. Ngayon naman ay pumunta na tayo sa pangatlong teorya, in which involved na dito ang supernatural o mga kababalaghan na nangyari sa nasabing pamilya. Dahil allegedly daw itong si Sherilyn ay bumili ng isang dark Bible, and ang sole purpose nito ay intended lang for joke purposes only. Pero mga ilang araw ang lumipas ay biglang kumonsulta itong si Bobby sa kanilang pastor. Dahil nga nakakaramdam na sila ng mabigat na pakiramdam dito sa kanilang bahay. Ayon pa kay Gary Brandon, which is ang pastor ng nasabing pamilya, ay makailang beses daw kumonsulta sa kanya itong si Bobby dahil daw nakakakita na sila ng mga espiritu sa kanilang bahay. At most especially nakikita nila ang nasabing 4 na espiritong ito sa bubong ng kanilang bahay. At meron na daw kinakausap na isang imaginary friend ang kanilang anak na si Madison. Meron pa ngang time na nagtanong sa kanya itong si Bobby kung saan ba makakabili ng espesyal na bala para mapuksan niya daw ang nasabing espiritu sa kanilang bahay. Although medyo kakaiba at may pagka-unreal ang nasabing teoryang ito, hindi rin naman natin masasabi na imposible itong mangyari. At dahil dito ang ibang taong nakakakilala sa nasabing mga pamilya ay nagpahayag din ng kanilang opinyon na posible daw baka witchcraft ang dahilan kung bakit biglang nawala at napaslang ang nasabing magpamilya. Ang ina rin nitong si Sherilyn na si Connie ay naniniwala na baka daw nagkaroon ng problema sa isang kulto ang pamilya ng kanyang anak. Dahil allegedly, meron daw nakaaway itong si Sherilyn na isang lalaki na pinaniniwalaang parte ng isang kulto kung saan pinaputukan daw ng baril nitong si Sherilyn ang lupa malapit sa paa ng nasabing lalaking ito na naging dahilan daw kung bakit nagalit ang nasabing kulto at ginantihan sila. Pero ang pinaghihinalaan nilang lalaki na ang pangalan ay Kenneth Bellows ay nakakulong daw sa panahon ng pagkawala at pagpaslang ng nasabing magpamilya. At ang panghuling teorya sa nasabing kasong ito ay ang murder-suicide theory. Dahil nakita ng mga otoridad o ng mga investigador ang isang 11 pages na kung tawagin ay hate note nitong si Sherilyn laban sa kanyang asawang si Bobby. Sa nasabing hate note na ito ay talagang in-express nitong si Sherilyn ang kanyang mga hinanakit, katulad na lang sa mga bagay o pangyayari na kanyang na-eksperyensya sa kanilang pagsasama bilang magpamilya at marami pang iba. Pero wala namang report na nagsasabing masamang tao itong padre de pamilya na si Bobby Jamieson. At wala ring mga taong nakakakilala sa kanila ang nakakaalam o ang may alam tungkol sa masamang nangyayari o sa nagdi-deteriorate na relationship ng magpamilya, lalong-lalo na sa mag-asawang si Sherilyn at Bobby. Pero may mga ekspertong nagpahayag naman ng kanilang opinion na baka daw nasulat nitong si Sherilyn ang nasabing hate note dahil sa kanyang bipolar disorder. Ngayon naman dito na tayo sa main reason ng nasabing theory in which dalawang bersyon ang ating tatalakayin. Unahin muna natin ang bersyon na nagsasabing itong si Bobby daw ang may pakana kung bakit pumunta ang nasabing magpamilya sa kabundukan at dito niya pinaslang ang kanyang mag-ina pagkatapos ay kinuha niya rin ang kanyang sariling buhay. Pero may teorya naman na nagsasabing itong si Sherilyn daw ang may pakana ng nasabing krimen. Dahil allegedly, ayon sa ibang mga artikulo na aking nabasa at ibang mga video na aking pinanood, baka daw hindi kontento o hindi sang-ayon itong si Sherilyn na titira sila malapit sa kabundukan at ang iba naman ay nagpo-point out dito sa bipolar disorder nitong si Sherilyn. Kung kaya dito ay agad niyang pinaslang ang kanyang mag-ama, pagkatapos naman dito ay kinuha niya rin ang kanyang sariling buhay. Ang dalawang bersyon na ito ay nagpo-point out na ang nasabing magpamilya ay namatay sa isang klaseng murder weapon at ito ay ang baril. Ayon din sa mga reports ay may isang hunter o mangangaso na nagsasabing may butas daw ang bungo ng isang labi, which is nagpo-point out ito dito kay Bobby Jamieson. Na sumang-ayon naman ang mga otoridad pero hindi nila ito dineclare na tama ng baril. Considering na 4 na taon muna bago madiskubre ang kanilang mga labi at napakaraming posibilidad ang pwedeng pagmulan ng nasabing butas nito sa kanyang bungo. At preferably, pinopoint out ng mga otoridad ang natural causes katulad na lang ng pinsalang idinulot daw ng isang wild animal at marami pang iba na maaring dahilan ng pagkabutas daw ng bungo nitong si Bobby Jamieson. So yun na ang 4 na well-known theory tungkol sa pamilya Jamieson. Ayon pa sa dating sheriff ng Latimer County at isa rin sa naghandle ng kaso nitong pamilya Jamieson na si Sheriff Ezrael Beauchamp, ay nakakatuwa o magandang bagay na magkaroon sila ng maraming lead. Partikular na dito ang mga teorya na posibleng rason
ng nasabing pagkawala at pagpaslang ng nasabing magpamilya. Pero ang problema nga lang, at the end of the day, hindi naman sila nito binibigyan ng daan o hindi sila dinadala nito patungo sa inaasam na pagkalutas ng nasabing kaso. Kahit ako naman ay talagang naguguluhan at nagtataka dahil sa napaka-misteryoso talaga ng nasabing kaso nito ng pamilya Jamieson. At ang tanging magagawa na lang natin ay pagdasal ang nasabing magpamilya. Magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin nalulutas ang kakaiba at napaka-misteryosong kaso ng pamilya Jamieson. At sana sa bandang huli ay makamit na rin ang inaasam na hustisya. At dun na nagtatapos ang ating kwentuhan. Kung kayo naman ay naintriga sa aking video, ay huwag niyong kalimutang i-press ang like at subscribe button para palagi kayong updated sa mga contents na aking i-upload. Ito nga pala si Sir Gian at hanggang sa muli. Kita-kits!